Kaya panawagan ko sa BBM management, sa pamamaalang BBM, Bongbong Marcos, kung may proyekto kang ganyan, huwag naman sanang apektado ang mga mahirap na mamayang Pilipino. Kaya tigilan niyo yan, alisin niyo yan. Hindi na kayo nakakatulong sa mamayan, pinapahirapan niyo pa. Ano pong masabi niyo sa biglaang pagtaas ng bayarin sa Meralco? Kasi napandin natin sa balita na ang dami nagreklamo sa biglaang pagtaas itong singil ng Meralco. Ano pong masabi niyo? Masasabi ko dyan na isang malaking pang-aabuso o pananamantala ito sa mga consumer ng kuryente. Bakit ko nasabi? Yan biglang pagtaas na walang pasabi yan eh. Walang public consultation. Kung kami ba ng mga apektado ay papayag. Dahil yan ay parang proyekto ng gobyerno yan na sa amin ipinatong. Saan ka naman nakakita na proyekto ng gobyerno ang magsasuffer din ang mga mamayan? Ang katwiran nila for senior citizen, for peace beneficiary. Tama ba yun? Na kami ang magkargo, kami tipid na nga kami sa paggamit ng aming mga kuryente dahil ayaw namin lumaki ang bayarin namin. Sobrang pagtitipid na. Andyan yung, imbis na mag-washing machine ka, nagkakamay ka na lang dahil ayaw mo ng washing machine dahil kuryente gagamitin. Pagtitipid. Instead na gusto mong gumamit ng rice cooker para mabilis ang pagluluto mo, hindi mo na binabantayan, hindi mo na gagamitin ng rice cooker para makatipid. Tapos yung matitipid mo, kukunin lang ng mga 40s beneficiary, ng mga senior citizen. Ano yan? Bakit sa amin? Ang Meralco ang negosyante, dapat ang Meralco ang mag-suffer o mag-shoulder. Hindi kami, hindi yung mamayan. At kung sakaling pumayag man kayo, Meralco management, pumayag kayo sa ganyang usapin ng parang Malacanang, dapat kinonsulta niyo muna ang public with public consultation. Hindi naman kami papayag niyan kung sakaling nagkaroon ng public consultation niyan. Di sana na-discuss na pag-usapan. Hindi yung ganyan, bigla nilang magugulat ang mga consumer. Ang taas ng bill namin. Tapos habang yung mga tamad, yung mga hindi nagtatrabaho, sila pa yung libre. Grabe naman kayo, kawawa lagi ang middle class dito. Naghihirap din kami, hindi kami mga pilantropo. Habulin nyo yung pera ng mga ninakaw na mali-maleta para ma-benepisyo sa mga mahirap na mamayan. Dapat pantay, hindi pwede yung pag 40s, senior, bibigyan nyo ng libreng pakuryente tapos kami, sa amin nyo pala ikakarga. Ano yan? Mga kalokohan. Hindi ako na umaayon sa ganyang sistema. Ibalik na lang sa gobyerno ang pag-aari ng Meralco o ng kuryente. Ibalik sa publiko, sa gobyerno para hindi na magkaroon ng ganyang mga pag-aabuso. Kasi di natin din kinakaltas yan sa mga bill natin. No? Di natin para sa bill natin yan. Yung mga benepisyo na yan. Ang sabi ng Meralco kasi hindi naman daw sila kumikita sa mga benepisyo na yan na kinukuha sa atin na dinadagdag sa bayarin natin. Pero, ang problema, napupunta ba talaga sa dapat mapuntahan? Actually, hindi na question yung kung saan mapupunta eh. Ang question dito, ba't nyo kami pinapahirapan? Bakit kailangan maidagdag sa amin ang proyekto ng gobyerno na para sa mga 40s, para sa mga senior citizen? Hindi naman makatarungan yun. Ano ba kami? Hindi ba kami tao? Hindi ba kami nahihirapan? Hindi ba kami nagsisikap sa aming mga buhay para mabuhay na marangal? Lumalaban kami ng patas? Hindi naman tama yung ganyan. Ang daming charges. Merong distribution charge, merong transmission charge. Tingnan niyo yung sandali ha. Ito. Ito yung kasalukuyan na wala pa yung, hindi pa naka-charge dito, yung sa senior citizen. Wala pa dito. Yung sa 40s beneficiary, wala pa dito. Ito yung nakaraan. Sa Cebuana pa ako nagbabayad Ayan ang mga charges ang dami Ito ito pa yung wala pa sa senior Generation, transmission, system loss, distribution, government taxes, pati nga government taxes, dapat ito, hindi sa amin to dahil di naman kami ang nagdinegosyo merong government taxes,
universal charge, fit all renewable, other charges. May other charges po. Ano yung other charges na yan? Hindi naka-specify kung ano yan. Ito, maliwanag na panggugulang ito eh. Pananamantala. Ibalik na lang sa gobyerno ito. Hindi na dapat kayo maging private pa ito. Pinahirapan yung mga mahirap na mamayang Pilipino rito. O, tignan nyo ha. Generation, transmission, system loss, distribution, government taxes, universal charge, fit all, other charges. Ang dami. Tapos madadagdagan pa ito ng 40 senior citizen. Oh, kaya lumaki ng bigla ang bayarin ng kuryente dahil nga ikinarga nyo sa amin yung proyekto ng gobyerno. Without public consultation, dapat may public consultation yan kung ang mamayan ba o ang mga consumer ay umaayon o pumapayag sa gusto nyo mangyari. Huwag naman ganyan. Lumaban tayo ng patas. Kayo mga negosyante, dapat kayo nagsusolder nito, hindi kami. Ba't sa amin yung kinakarga to? Ang dami nang ang karga, oh. Tapos idadagdagan nyo pa, kaya ang daming umangal. Magkakaroon ng kaguluhan yan kapag pinagpatuloy niyan, tanggalin nyo yan. So ano pong masabi niyo o panawagan niyo sa gobyerno tungkol sa problema? Ang panawagan ko sa gobyerno, sa pamamahalang BBM, bakit naman gumawa ka ng proyekto na ganito na ang magsasuffer? Kami rin mga mahirap na mamayan. Hindi ito makukonsider na proyekto. Kasi kami magbabayad eh. Paano nyo nasabing proyekto yan? Sige nga, it's unfair. Sasabihin nyo para sa senior, para sa 40s. Eh paano naman kami? Oh, hindi ba kami mamayan? Hindi ba kami tao? Hindi ba kami apektado ng kahirapan? Sobrang lang ginagawa namin pagtitipid, tapos sa kabila ng pagtitipid namin, ibinabayad lang pala namin sa mga tamad. Kaya panawagan ko sa BBM management, sa pamamahalang BBM, Bongbong Marcos, kung may proyekto kang ganyan, huwag naman sanang apektado ang mga mahirap na mamayang Pilipino. Kaya tigilan niyo yan, alisin niyo yan. Hindi na kayo nakakatulong sa mamayan, pinapahirapan niyo pa. Masyado kayo namumulitika. Puro impeachment ang iniintindi nyo. Tigilan nyo na yan. So talagang napaka pangit na nangyayari ngayon, no? Nagtataasan lahat ng bilihin, langis. Pero ang sahod, Wala, nananatili. Buti nga, nilalabanan pa ni Congressman Eli San Fernando yan. Salute, Congressman Eli San Fernando. Maganda ang ginagawa mo pa, ikipagdigmaan para sa mga manggagawa. Kaya, nanalo ka. Dahil meron kang prinsipyong maipaglaban para sa mahirap na manggagawa. Saludo sa iyo, Congressman Eli San Fernando. so meron kasi tayo napanood na pinaliwanag dyan ni Congressman Eli San Fernando yung mga tungkol dyan sa Meralco bill, no? Oh, meron, ito nga, ano na nga ito, pangimasukan na ng ating magiting na Congressman Eli San Fernando dahil ito talaga kamanga-manga ito. Dahil ipinasok nila dito ang senior citizen at saka yung 40s. Ikakarga nila dito. Malilibre ang senior citizen at saka yung 4-piece member, malilibre sa charge ng Meralco, habang kami naman ang magdurusa. Habang kami naman ang kakargahan ng additional na payment. Na hindi naman dapat. Yun nga walang dagdag. Hirap na kami. Dadagdagan nyo pa. Nasaan naman ang mga puso nyo? Kaya, Congressman Eli San Fernando, ilaban natin ito. Kasama mo ko sa laban na yan. Dito, tama sa kasi Congressman San Fernando sa Kongreso, pag-aanan yan eh. Nagdidibate niyan para maayos yung problema na yan. Oh, din muna dadaan yan sa Congress bago umakyat ng Senado. Kaya din pa lang sa Congress, meron na tayong mandirigma na magiting na Congressman Eli San Fernando na lalaban sa karapatan ng mga manggagawa at sa mga consumer ng Meralco. Sana isama na rin ang tubig dahil ganun din ang tubig. Meron din pandaraya dyan. So, anong panawagan mo sa ating mga kababayan na kapalas natin nakakaranas ng ganitong problema ngayon sa bayarin sa kuryente? Panawagan ko sa mga apektado o mga consumer ng Meralco, magkaisa tayo. Lumabas tayo sa kalsada para maipanawagan natin itong pagtanggal nitong additional charges without public consultation ay ito'y pananamantala at pang-aabuso sa ating mga
mga pangkaraniwang mamayan na ito'y proyekto ng gobyerno pero hindi makakabuti para sa atin. Kaya panawagan ko sa mga Meralco consumer na ipunin nyo ang mga resibo nyo at sama-sama tayong lumaban at ipagtanggol ang ating mga karapatan laban sa pang-aabuso ng mga negosyanteng oligarko, especially yung Meralco.